Naisip nyo na ba, paano kaya kung yung pinakahihintay mong hero, yung daan-daang taon na nilang inaabangan, ay dumating na pala, pero hindi man lang nila napansin? Parang ang weird, di ba? Paano nangyari yon? Well, yan yung misteryong sisilipin natin ngayon. At itong misteryong to, alam nyo, perpektong-perpekto yung pagkasabi sa isang verse. Pumarito siya sa sariling kanya at hindi siya tinanggap ng mga sariling kanya. Grabe no? Ito talaga yung pinaka-puzzle ng kwento natin. Bakit kaya hindi nila tinanggap yung tagapagligtas na ang tagal-tagal nilang hinintay? Okay, so para maintindihan natin yan, kailangan nating mag-rewind. Balik tayo sa pinakasimula, unang bahagi, A Job for the World. Alamin natin dito kung bakit nga ba may tinatawag na mga piling tao o chosen people. Ano ba ang trabaho nila? So sino ba itong mga piling tao? Sila po yung bansang Israel. At yung misyon nila, simple lang pero ang laki ng scoop. Ingatan yung kaalaman tungkol sa Diyos at ito yung pinakaimportante. I-share ito sa buong mundo. Hindi sila pinili para maging special at exclusive. Pinili sila para maging tulay para sa lahat. May magandang analogy para sa misyong nila. Ang trabaho daw nila ay maging parang mga balon ng kaligtasan. Isipin nyo, kung nasa disyerto ka at uhaw na uhaw, yung balon, yun yung source of life mo. Ganon dapat ang papel nila sa mundo. Sila yung pagmumulan ng pag-asa at kaalaman para sa lahat. At alam nyo, ang ganda ng plano kung paano ito mangyayari. Parang 1, 2, 3 lang. Step 1, pagpapalain ka ng Diyos. Step 2, dahil blessed ka, ikaw naman ang magiging blessing sa iba. At step 3, yung final outcome, dahil sa'yo, lahat ng pamilya sa mundo mabe-bless din. Ang ganda ng flow, di ba? Outward focus talaga. Pero di ba sa maraming kwento, laging may twist? Dito na nagsimulang magbago ang lahat. Pasok na tayo sa ikalawang bahagi. The plan goes wrong. Titignan natin kung paanong yung magandang plano na yon ay medyo lumihis ng landas. Tingnan nyo tong comparison na to. Sa isang banda, andyan yung dream scenario. Yung plano ng Diyos, yung maging mataas sila sa lahat, maging kapuri-puri. Pero sa kabilang banda, andito yung nangyari talaga. Ginaya nila yung mga maling gawain ng iba. Sila tuluyang naapi at palubog sila ng palubog. Ang layo, no? So ano ba yung naging core problem? Dito nag-umpisa yung problema eh. Imbes na i-share yung pag-ibig ng Diyos, ang hinabol nila ay yung worldly greatness, kapangyarihan, kasikatan. Nag-iba yung pangarap. Mula sa pagiging blessing sa iba, naging pangarap na lang para sa sarili. At syempre, dahil sa paglihis na yan, may consequence. Dumating ang isang mabigat na pagsubok. Ito na yung ikatlong bahagi natin, isang aral sa Babylonia. Isang napakahirap na panahon, pero you know what? May dala itong surprising outcome. So ano yung direct consequence? Boom! Sinakop sila ng Babylonia. Yung bansang dapat sana ay sentro ng papuri na wasak. Yung mga tao, ikinalat, naging bihag. Imagine yung national humiliation, yun yung naranasan nila. Pero eto na yung twist. Dito nagiging super interesting ang kwento. Sa gitna mismo ng kabiguan nila, doon pa suminag yung liwanag. Dahil nakalat sila sa iba't ibang bansa, napilitan silang makisalamuha sa iba. At doon kumalat yung kaalaman tungkol sa Diyos. Ang galing no? Kahit sa failure nila, naggamit pa rin para matupad yung mission. At may isa pang napakalaking pagbabago. Dahil sa hirap na dinanas nila, isang bisyo nila ang tuluyang nawala, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Finally! Lesson learned, kumbaga. Yun yung isang aral na hinding-hindi na nila malilimutan. Okay, so natuto sila ng leksyon sa Babylon, pero may bago namang problema na lumitaw. Dito na tayo sa ika-4 na bahagi. Losing the real meaning. Ito yung panahon na yung pagsunod nila sa rules ay nawala na ng puso, nawala yung point. Ito, napakasatil pero napaka-importante. Nagbago kasi yung bakit nila. Yung pagsunod nila sa utos, hindi na dahil sa pagmamahal sa Diyos. Naging paraan na lang to para makuha yung goal nila na maging dakilang bansa. Naging transactional, di ba? Susunod kami para maging great kami. At dahil sa pagbabago ng motibo na yan, yung dapat sanang ilaw sa mundo, naging pader ng paghihiwalay. Naging sobrang exclusive sila. Sa kagustuhan nilang iwasan yung masamang impluensya, hindi nila namalayan na hinaharangan na rin pala nila yung mga taong dapat sana nilang inaabot. At ang naging resulta nito? Nakakalungkot nawala yung spirit. Yung relihiyon nila naging empty.
Puro na lang seremonya na wala ng kahulugan. Nagtitiwala na lang sila sa mga handog, imbis na sa tagapagligtas na sinisimbolo nito. Tapos yung mga pare, dagdag pa ng dagdag ng mga rules na pabigat ng pabigat. At yung puso nila, puno na ng pride at pagkukunwari. At ngayon, lahat ng to, yung history nila, yung pagbabago ng focus nila, yung pagkawala ng tunay na kahulugan, dito lahat yan hahantong. Ito na yung climax ng ating pagsisiyasat. Ikalimang bahagi, expecting a warrior king. So ano ba talaga yung nasa checklist nila para sa kanilang Mesiyas? Ano yung hinahanap nila? Well, gusto nila ng isang leader na magpapalaya sa kanila mula sa mga Romano. Gusto nila ng isang haring mandirigma na dudurog sa kalaban. Gusto nila ng pambansang kapangyarihan. Ang wala sa listahan nila, yung kaligtasan mula sa kasalanan. Puro politika at militar ang focus. At dahil yan ang gusto nila, yan din ang hinanap nila sa mga kasulatan. Parang cherry picking, di ba? Yung mga propesiya tungkol sa kaluwalhatian at kapangyarihan sa hinaharap, yun yung binabasa nila ng paulit-ulit. Pero yung mga parte tungkol sa kanyang pagpapakumbaba at paghihirap sa unang pagdating, ay na-overlook, nilaktawan. Hindi kasi bagay sa kwentong gusto nilang mangyari. At dito natin makikita ang buod ng lahat. Sabi nga, pinadilim ng pagmamataas ang kanilang paningin. Sa madaling salita, binasa nila ang mga propesiya ayon sa gusto nilang mangyari, hindi ayon sa tunay na sinasabi nito. They saw what they wanted to see. Kaya naman, naging bulag sila sa katotohanang nasa harap na nila. Kaya ito yung iiwan kong tanong para sa ating lahat. Ano kaya ang nangyayari kapag may sarili tayong script na inaasahan sa buhay, imbis na subukang intindihin yung plano ng nagsulat ng kwento? Baka naman, dahil sa sobrang focus natin sa gusto nating mangyari, may namimiss na tayong mas magandang story na inilalatag para sa atin. Isang bagay na sulit pagnilayan.